Naku po mga kababayan, breaking news ito. NCRPO, PNP ay naka-full alert na mga kababayan sa darating na November 16 to 18 sa rally na gaganapin ng Iglesia ni Cristo. Grabe. Full alert status sa November 16 to 18. Ayan na yung sabi ng NCRPO. At malamang pati itong harang sa Malacanang ay dudoblihin na naman ito mga kababayan. Ah, dyan sa may ano mga kababayan, sa may Menjola. So, sigurado pati itong Malacanang ay full alert na rin sa darating na yon na date na ito, no? Sa November 16 at 18. So, panoorin natin to mga kababayan. Itong pahayag ng spokesperson ba to ng NCRPO. So, panoorin natin mga kababayan. Ang pinagbasihan po nila, yung sa dami po. Ayan pala si PB Gen Randolph Tuanyo, Chief PNP PIO. So, Numero ng kanilang lalahok sapagkat alam naman na po natin na makakasagabal tayo sa trapiko kung masyado malaki ang numero ng ating yan sa People Power Monument. Kumpirmado na ang pagsasagawa ng rally ng isang religious sector sa November 16 hanggang 18. Malamang dito mga kababayan, magkakaroon ulit yan ng madaming harang. Di ba nung nakaraan wala yung blue, ngayon lalagyan na ulit yan ng blue, yung mahabang harang na kulay blue. Kasi syempre seguridad ng Malacanang yan na isipin din nila yung sa loob, no? Natatakot Ngunit taliwas sa naunang plano na sa People Power Monument sa Quezon City, ito idaraos. Isasagawa ang rally sa Rizal Park sa Maynila. Ang original na plano ng venue sana po ay sa People Power Monument, ngunit according sa NCRPO, ito po ay napunta na po sa Rizal Park, na kung saan ang kanila pong request na dated October 30, 2025 ay inaprubahan na po ng National Parks Development Committee. Sinabi ni Philippine National Police Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, itataas sa full alert status ang National Capital Region Police Office at magde-deploy ng sapat na bilang ng tauhan sa naturang petsa. So initially po, ang nag-commit ang NCRPO ng deployment ng 9,829 para po sa kanilang initial preparations. At ito po ay posibleng matagdagan mamaya po pagkatapos ng kanilang meeting. Nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa iba pang ahensya ng pamahalaan para tumulong sa kanila sa pagbabantay ng sitwasyon. Ang city government ay nag-pledge ng 14 ambulance na susuporta outside Rizal Park. May 14 ambulance na rin, no, na ilalagay mga kababayan. Tapos ilan yung pulis na parang madami din ang i-deploy mga kababayan. At itatap po nila yung kanilang Department of Public Services para naman po ito sa mga possible garbages. Wala pa rin daw namomonitor ang PNP na ibang grupo na lalahok sa rally, lalo na mula sa mga militante. Sa ngayon po, as of this report, wala naman po tayo nababalitaan. Ang pinagbabasihan lang natin po kung ano po yung official na nagsubmit ng request. Inaasahan na nasa 300,000 participants ang lalahok sa rally, subalit hindi kaya sure kung 300,000. Ang daming member ng mga kababayan ng Iglesia ni Cristo. Madodoble pa nga, sabi nga ni Attorney Rowan Aguanson, dodoblehin pa ang dami mga kababayan ang mga magrarally dito sa darating na November 16 to 18, no? Hindi pa malinaw ayon sa PNP kung ito ay sa bawat araw o sa kabuuan. Leia Ilagan, UNTV. So ayun mga kababayan, ano masasabi nyo dito na itinaas na sa full alert status sa November 16 to 18 kaugnay ng planong rally sa Metro Manila. Ayan sabi ng NCRPO. So ayan inano na din nila, inannounce na tunay nga itong mangyayaring rally sa November 16 to 18. At ayan naka-full alert na mga kababayan. Pati itong Malacanang siguro ay nakabantay na rin ito sa darating na November 16. Baka sakaling sumugod mga kababayan kalampagin ang Malacanang
sa darating na November 16 to 18. So, abangan natin mga kababayan yung mga mangyayari, no? Kung ano nga ba talaga ang mangyayaring rally sa November 16 to 18. So, yun po. Ngayon naman pag-usapan natin guys itong post ni Kiko Barsaga. Ayan. Eto. Sabi dito ni Kong Kiko Barsaga, nananawagang humiwalay na rin ang Visayas. So, di ba nung nakaraan, sinabi niyang humiwalay na rin ang Mindanao. So, ngayon naman, ang kanyang panawagan, humiwalay na rin ang Visayas. Sabi dito, ako'y nananawagan sa mga mamamayan ng Cebu at sa buong Visayas na makiisa sa ating panawagang succession. Ayan, Kong Kiko Barsaga nanawagan ng humiwalay na rin ang Visayas. Umani ng matinding reaksyon sa publiko ang panawagan ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Humiwalay na rin ang Visayas kasama ang Mindanao na nag-ugat sa matinding galit at pagkadismaya sa umano'y katiwalaan ng Marcos Jr. admin. Ayan. Alam nyo bang itong mga post ni Kiko Barsaga umaabot po sa international mga kababayan? Sa international news. Kaya nalalaman din ng mga ibang leader itong nangyayari sa ating bansa. Ayan, basahin natin yung buong detalye dito. So, sabi dito, Kong Kiko Barsaga nananawagang humiwalay na rin ang Visayas. Umani ng matinding reaksyon sa publiko ang matapang na pahayag ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga matapos niyang ipanawagan ang pagbuo ng isang Republic of Visayas and Mindanao. Isang ideyang nag-ugat sa matinding galit ng pagkadismaya sa umano'y katiwalian ng Administrasyong Marcos Jr. Sa kanyang video statement, mariing sinabi ni Barsaga, mga kababayan ko, ang korupsyon ang pumatay sa mga taga-Cebu. Ayan. Ayon sa kanya, ang pambansang pamahalaan ay labis ng nagnanakaw. Hindi lamang ng pera, kundi maging ng buhay at kinabukasan ng mamamayan. Ang pambansang pamahalaan ay labis ng nagnanakaw sa taong bayan. Noong una, pera at dangalang ng bansa ang kanilang ninanakaw. Ngunit ngayon, mismong buhay ng mamamayan ang kinukuha ng mga tiwaling politiko. Sa gitna ng patuloy na pagbaha at kawalan ng agarang aksyon ng pamahalaan, matapos ang Bagyong Tino, nagbitaw si Barsaga ng pahayag na umalingaw-ngaw online. Wala ng pag-asa sa Administrasyong Marcos. Ninanakawan at nagpaparti ang ating Pangulo habang nagdurusa at nalulunod ang mga mamamayan. Kasunod nito, nananawagan siya ng pagkakaisa ng Cebu, Visayas at Mindanao upang itatag umano ang isang malayang pamahalaan. Sabi pa dito, ako'y nananawagan sa mga mamamayan ng Cebu at sa buong Visayas na makiisa sa ating panawagan na humiwalay. Sa halip tayo'y bumuo ng isang malayang pamahalaang tunay na naglilingkod sa taong bayan. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, sabi dito, pagpalain nawa ng Diyos ang Luzon at pagpalain din ang Republika ng Visayas at Mindanao. Ayun, mga kababayan. So, hiniwalay na talaga ni Kiko Barsaga, mga kababayan, pagpalain ng Diyos ang Luzon at pagpalain din ang Republika ng Visayas at Mindanao. So, Republic of Visayas and Mindanao na. So, hiwalay na ang Luzon, mga kababayan. So, anong pahayag nyo dito? Anong opinion nyo dito sa
pahayag ni Kiko Barsaga, mga kababayan, sa kanyang talumpati at sa kanyang panawagan na ihiwalay na ang Visayas at Mindanao at gawin ng Republic Visayas and Mindanao, mga kababayan, at iiwan na ang Luzon. Ano kaya ang mangyayari sa Luzon, mga kababayan? Kawawa ang Luzon kung sakaling ganun ang mangyari, mga kababayan. Alam naman natin na napakaraming pananim at ang Visayas at Mindanao ang nagbibigay, no, ng supply ng patungkol ng supply sa agriculture, no, itong Visayas and Mindanao na idinideliver dito sa Luzon. So ano kaya mangyayari kung sakaling ihiwalay, mga kababayan, yung Luzon sa Visayas at Mindanao? Kayo, anong opinion nyo, mga kababayan? Mag-comment po kayo, mag-like at mag-subscribe. At sa bagong pasok dyan, mga kababayan, no, pa-subscribe po nung ating YouTube channel. Marapit na po tayo mag 400,000 subscribers. Maraming salamat po sa pagsuporta. Ayan. Thank you po.